First time ko pong kakain ng pansit na may dinuguan. Hindi ko lang alam kung ano ang lasa ng pansit na may konting sabaw tapos meron toppings na dinuguan. Pagdating kasi sa pansit, ayoko na masyadong masabaw pero titikman pa rin natin. Kwak kwak diva, ikaw ang bida. Sa tuwa't saya, walang kapara. Galing mo'y abot hanggang tala. Ikaw ang kwento, Tommy Brown ang pangalan niya. Hello everybody! Ito po nag-iisang Kwak Diva Tammy Brown. Welcome po sa aking YouTube channel! Yes, and for today's video, andito po ako ngayon sa Muñoz, sa Quezon City. Dahil, ayun, medyo pumipiyak-piyak pa ako. Nagbibinata ata ako. Andito po ako ngayon sa Muñoz, Quezon City, sa likod ng Walter Mart. Dito po, ayan. Ayan, bakit nga ba ako nandito? Kasi merong trending ditong kainan at chibugan. Ako, pag alam niyo naman, pag mga kainan, laging present tayo dyan. Tammy Brown. Yes, meron ditong Kuya Mike Pansit Bato. Ayan si Kuya Mike. Ayan. Kakaiba daw ang Pansit Bato dito. Hindi ko lang sure kung totoong pansit ba siya. Kasi nakalagay Pansit Bato. Pansit Bato. Basta, titikman natin ang pansit bato ni Kuya Mike kasi napanood ako sa mga ibang mga vlogger na yung pansit bato niya may kakaibang atake. So may mga kakaibang patoppings siya. So tikman natin siya. Samahan niyo ako mga katamang sumibog dito sa Kuya Mike's Pansit Bato. Let's go. Halika na, tikman na natin. Gutom na ako. Gusto ko lang i-flex sa inyo na ito pala ang naging journey ni Kuya Mike. Ayan nakakatuwa. Ito yung kanyang humble beginnings. Ayan ito pala cart lang siya dati. Ayan as in parang kariton lang siya. And then, si Kuya Mike pa yung nagluluto dati ganyan Pero marami nang kumakain ang bongga niya. Tapos syempre dahil nga masarap, dinayo na siya ng mga food vloggers. Ayan, kilala niyo naman siguro sila. Syempre mga malalaking channel yan, kaya ang bongga. Kaya talaga palang umusbong ang negosyo ni Kuya Mike, Pansit Bato, And then, syempre na-feature sa mga TV shows, sa iba't ibang channels, ayan, may puhunan. Ayan, si Kuya Mike, diba, sa may puhunan. Tapos itong, nandiyan si Ma'am Karen, tapos ito yung patoks. Ibig sabihin patok, sikat. Ibig sabihin ng patok, ganon. Ayan, pera paraan. Dapat alam mo. Ayan. So, dahil dyan, na-feature na siya. At with Ate Susan. Ayan, sa Ate Susan. Tapos, mga radio guesting niya, mga TV guesting. Marami na, UNTV, marami. At umakot na siya ng mga awards. And, syempre, from awards, syempre, nandito naman sa nationwide franchise. Diba? Nakakatuwa naman pala ito si Kuya Mike, Diba? So, ang dami na nag-franchise sa kanya. Totoo talaga yung may kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Congratulations, Kuya Mike. Kuya Mike to, para kamag-anak ko. Hi, ate. Pa-order nga ng ito lang, tinapay. Hindi, pansit ba to? Yung pansit de negra, tapos pansit gisado. Tapos gusto ko yung pansit pa to na may toppings na dinuguan. Ayun yung nakikita ko sa mga vlogger na napunta dito. At saka yung pansit ba to na overload. Okay, haya, sige. Plus, meron pwede palang umorder yung mga ganyan, bilao. Pwede kayo, pag maramihan kayo. Kaya naman, halika na, atay lang natin. Ilang minutes, ate? Saglit lang. Sige. Pabalik na. Halika na, atay na lang natin, tapos kakain na tayo. Let's go! At naku mga katapos, napakaswerte natin kasi naabutan natin, naka-duty ang CEO and founder ng Kuya Mike's Pansit Bato. Ladies and gentlemen, Kuya Mike! Kuya Mike, kaway ka naman sa vlog ko. Congratulations sa business mo, ang Maraming bongga. salamat po. Thank you po. Bakit po Pansit Bato? Kayo, di pa po ang Pansit Bato yung nag-originate sa Bicol? Si Kuya Mike po ay isang tubong uragon. Isa sa mga pinagmamalaki sa Bicol is Pansit Bato. Ah, Yun ang naisipang inegosyo ni Kuya Mike na
hindi lang ipakilala sa Bicol, kundi sa buong kamay nila at nationwide. Nationwide, di ba? Oo, ang galing. So, saan po kayo sa Bicol? Sa Albay. Albay. Okay. What's up with ng Bicol? Ayan. And then, nakatutuwa lang kami kasi ang daming talagang pumupunta kumakain dito sa pansitan mo. Correct. It's an honor na makapasyal po kayo sa store. Thank you. Kaway ka sa mga katamis. Ayan. Salamat, Kuya Mike. Thank you. Titikman ko yung iyong pansit Yes, sure. bato. Oo. Pati yung katawan mo, parang bato-bato. Salamat, Kuya Mike, ha. Thank you po. Halika na, tikman natin. So, ayan mga katamis. Ako, ito na. Dumating na yung ating order ng bonggang-bongga. Ito, i-reflex ko lang kung ano yung mga in-order natin kanina. 5 kutsara tinidor. Thank you, ate. Ito yung sinasabi kong pansit negra. Ayan, pansit negra. Tapos ito yung pansit gisado nila. Ang daming toppings, diba? Hindi tinipid. And ito yung pansit bato na overload. Kung gusto nyo mag-request ng iba't ibang klase ng toppings. So may siomay, may Shanghai, may lechon tawali, at chicharong bulaklak. Ayan. So pwede nyo i-order yun ng isa-isa lang or kung gusto nyo overload dito. Ayan. And pansit bato, tapos ang toppings naman niya ay sisig. O diba, kakaiba? O, yan o. Pansit sisig. And ito yung pansit bato, pero ang toppings naman niya, dinuguan. O, di ba? Kakaiba. First time ko makakatikim ng pansit bato na may dinuguan na toppings. Tapos, actually, kahit itong sisig, first time ko lang. Tsaka first time nitong pansit negra. Na lang ako dito sa anong lasa nitong pansit negra. Ito kasi yung barkada, so pangmaramihan talaga siya kasi wala siyang solo. Tikman natin. First bite para po sa inyo mga katami sa lipa. Parang iisipin mo, parang siyang may ink ng squid. Masarap, syempre. Diutin natin para lahat matikman po. Plus, alam niyo naman, medyo nagbabawas tayo ngayon sa timbang. Hindi natin ito maubos, pero iti-take off natin siya. Para sa akin, okay siya. Masarap tong pansit de negra. Kakaiba yung atake niya, medyo matamis. At yung gulay niya, ganun to ang gusto kong luto ng gulay, yung medyo crispy. Yung half cook lang. Grabe yung mga toppings nila. Pansit gisado naman tayo, after ng negra. Yung noodles niya, may parang pag-mike, matataba yung noodles niya. Actually, ito yung the usual na pansit na nakakain talaga natin. Lasang ganon. The usual na niluluto natin na pansit gisado. Masarap. Medyo matamis din siya na may konting alat. Yung noodles na medyo dahil sobrang kapal, medyo matigas ng konti. Ayan, after ng gisado, syempre titikman naman natin itong, parang gusto ko itong dinuguan. Ito na yung pansit bato talaga, pero ang toppings nga niya, dinuguan. So, try natin. First time ko pong kakain ng pansit na may dinuguan. Usually, nakikita ko sa mga ibang vlogger, yung Mickey Bihon, yung tuyo, yung gisado talaga. Kasi ito may sabaw. Hindi ko lang alam kung ano ang lasa ng pansit na may konting sabaw, tapos meron toppings na dinuguan. Ito na. Medyo kasi hindi ako masyadong, pagdating kasi sa pansit, ayaw ko na masyadong masabaw, pero titikman pa rin natin. Maharap siya. Parang ito yung pinakakarne, pinakasahog, dinuguan. Siyempre, tikman din natin ang pansit bato na may sisig sa ibabaw. Ito may masabaw din pala to. Pag pansit bato talaga, may sabaw talaga. Ito natin. Kung ano namang atake nito. Ito sobrang tamis.
Masarap yung sisig. Mas gusto ko yung sisig sa dito, sa dinuguan. Pero masarap din itong dinuguan. Mas gusto ko lang yung lasa nito kasi medyo maanghang yung sisig. Ito yung sinasabi niya na overload. O, tikman natin yung overload. Meron silang lechon kawali. Lechon kawali. Tapos ito yung pinaka-pansit. Pansit ba to? Sabi ni Kuya Mike, nag-originate pala itong pansit bato sa Bicol. 1940 sa Camarines Sur. Ayan. Yung pansit bato. Kung i-rate ko siya 1 to 10, ito nasa 7. Si pansit negra. Tapos si pansit gisado, 8. Tapos ito, 7, pansit bato with dinuguan. 8 sa akin si pansit bato with sisig. At 8 din sa akin itong overload. Ayan. Sarap! Sana matikman niyo po itong pansit bato ni Kuya Mike dito po sa Muñoz. Napakasarap po. So, syempre, dahil hindi nga natin ito naubos, syempre may rest back tayo. Nandiyan pa yung videographer po si Jade. And kung may matitira, iti-take out natin. So, ayan mga katami, sobrang nabusog po ako dito sa pansit bato ni Kuya Mike. Yes na yes siya sa akin, 10 siya. All in all, lahat natikman natin ng gusto kong matikman dito sa pansit bato, iba't ibang klase. Ngayon, syempre, alam niyo naman, medyo on diet po tayo ngayon. Medyo nagbabawas tayo ngayon ng timbang, kaya less carbs po tayo. Pero ito may pakinabang to kasi iti-take out ko to para ipatikim sa mga Bex sa Vice Comedy Club. Ayan. So, iti-take out natin to. Kaya naman mga katamis, yung mga gustong matikman si Kuya Mike, yung kanyang pansit ha. Oo, punta po kayo dito sa may Muñoz. Likod lang po ng Walter Mart. So, madaling hanapin. Wasteable po yan. So, pwede pong i-search Kuya Mike Pansit Bato. Ayan. Thank you sa panonood sa akin for today's video, mga katamis. At syempre, shoutout dyan sa palaging nanonood sa aking mga vlogs, especially mga OFWs. Maraming salamat po at ingat kayo palagi. Syempre mga katamis, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Buong Bet Squad. Nasa baba po yan. Syempre, unahin niyo na ang channel ko para updated po kayo sa aking mga ganap, mga pakwela at mga aabangan niyo pang vlog sa akin mga katamis. Yes, thank you for watching. Ingat po tayong lahat and God bless you. Bye mga katamis! Ate, pa-take out. Kakainin ko pa ito mamaya. Thank you. Iti-take out natin to. Bye everybody! Bato. Ayan, gusto ko lang i-flex yung mga staff ng ng Kuya Mike. Ayan nag-take out natin pagkain. At ito, super asikaso sa atin to kanina. Si Miss Leo po. Miss Leo. Taga ka din? Taga Bicol ka din? Hindi po. Bulacan po. Bulacan. Binibining Bulacan po siya. Oo. Noong noong 1979. Noong 1979 siya naging binibining Bulacan. Saan ka sa Bulacan? Malolos. Sa Malolo. Siya naman ang manager dito sa Muñoz branch. Uy, thank you ha. Kasi sobrang asikaso sa amin dito ni Miss Leo. Thank you. Siyempre, siya naman si binibining Barbie. si Barbie, binibining siya. Del Monte Francisco. Dito lang, malapit lang. Mutya ng San Francisco. Dito lang sa Muñoz. Oo, thank you ha. Salamat sa inyo sa pag-accommodate sa amin dito sa Kuya Mike Pansit Bato. Kaya pumunta na kayo, ang babait ang mga staff nila. Kaya naman, halika na, let's go! Uwi na tayo!